Nako, eto, malaking balita po. Laman ng social media etong balitang ito tungkol nga sa Kamikaze. Ito po yung grupo, isang banda, sikat na banda. Ako kasi hindi naman mahilig sa mga ganitong klaseng banda talaga. Anyway, so malaking issue ito at pinag-uusapan na rin sa social media. Pero una sa lahat, kuno nga, etong grupo na ito ay sumuporta sa Uniteam. Mga DDS din daw ito. Pero yun nga, sabihin na natin ganun sila. Tanggalin natin sa picture yung kanilang pagiging DDS. Tama ba yung kanilang ipinakitang ugali? Nag-attitude nga ba etong grupo na ito sa Sorsogon? Titignan natin. Ito, headline talaga. Kamikaze asked to leave during Sorsogon festival due to alleged attitude problem. So maganda na, alleged lang naman, hindi pa napatunayan. Wala pa ring statement galing nga dito sa grupo or sa bandang ito. Kung totoo nga na sila ay umattitude. Pero sa ganang akin, alangan namang umamin yung mga yan na sila ay umattitude. So sino ang naka-observe ng kanilang hindi magandang attitude na ipinakita? Siyempre yung mga taga-Sorsogon. Bakit ayaw gumamit sa public toilet? Di naman daw yayamanin ang pormahan na itong Kamikaze. Isa sa issue kasi, isa sa mga issues na yon or doon sa Sorsogon, ayaw nga daw gumamit ng public toilet yung grupo. Okay. Hindi naman daw yayamanin ang forma. Okay talaga. Itong mga netizens talaga, mag-Ben and Ben na lang po kayo o kaya parokya ni Edgar. Ibig sabihin, mas lamang daw or mas nakikita natin, mas sikat naman. 'Di ba? At mas dinudumog ang concert ng Ben and Ben at ng parokya ni Edgar nga. So yun yung sinasabi ng mga netizens. Ibig sabihin, sikat naman itong Kamikaze, pero yun nga, yung impact sa tao, mas maraming nanunood pag ang performers ay katulad nga ng Ben and Ben at ng parokya ni Edgar. Ayun. Nakakawala ng pagod ang ginawa ng Kamikaze, napapalitan ng galit. Yun. So ibig sabihin talaga maraming galit na netizens. Ito ba ay mga taga-Sorsogon lang? Kung titimbangin natin yung nababasa natin online, mukhang may attitude problem talagang naipakita. Hindi naman siguro magkakaganito yung mga taga-Sorsogon at yung mayor nga ng Sorsogon kung walang ipinakitang attitude. Nag-request ang gobernador daw sa banda na baka pwedeng magpa-picture sa isang sikat na tourist destination or spot sa Sorsogon, pero yun nga, wala daw kasi sa kontrata, kaya hindi napagbigyan ng Kamikaze. Ang hiling naman ng governor ay magdadagdag ng bayad para lang magpa-picture doon sa iconic destination or place na iyon sa Sorsogon. Pangalawang issue, ito daw, yung lead singer daw ay tinawag na driver si governor dahil lagi daw itong nakaputi, nakasuot ng puting t-shirt. Simple lang. Okay? Sabi nga ng mga netizens, mga taga doon, syempre, kung talino ang pag-uusapan, may dunong at talino itong gobernador na ito at makikita rin na napakasimple lang talaga. So, isiguro insulto talaga sa kanya yung ganito, 'di ba? Pangatlo, ayaw daw ng band na ito na gumamit ng safe and secured na public restroom. Okay, safe and secured, yun nga, yung una nating nabanggit. Kaya ang ending, sila po ay pinalis agad sa lugar at hindi pinag-perform. Napanood ko yung video na yon, yung pahayag ng governor na sa mga susunod daw na okasyon or fiesta nga sa kanila pagtitipon, selebrasyon ng kanilang lugar, ang makukuhanin nila ay mga katulad ni Vice Ganda, katulad ni na Sara Geronimo. So yun. Kung napakalaki ng bayad, siguro naman pag sila ay kumuha ng isang performer, hindi grupo, siguro naman worth it din, di ba? Napakaraming entertainer. Napakaraming mas sikat. Alam natin, sikat naman ang Kamikaze, pero ang kanila kasing mga tagahanga, taga-suporta, ay pili lang din, yung parang by grupo, di ba? Pero ang mga katulad halimbawa ni Vice Ganda, Sara Geronimo, at iba pang sikat na performer, abay, nako, all ages ay mukhang matutuwa at mag-i-enjoy sa mga ganyang performance dapat. Kasi ako, kung tanungin niyo ako, hindi talaga ako mag-i-enjoy sa mga tugtugin, sa musika
netong kamikaze. Pasensya na.